we already created the beginning, and I hope that this is something that we will be able to sustain in the future. Kailangan lang po natin na maging kumaga all hands on deck dito po sa issue na to, no? We need to be relentless in the pursuit of justice. Remember, ito po yung ang tinutukoy natin dito. Ang gusto nating tumbukin ay yung pagkakaroon po ng hustisya. Katarungan dahil tayo po ay pinagnakawan, tayo po ay winawalang hiya ng mga nasa poder, nasa posisyon. The president, being the president, you are not supposed to be oblivious to these things. Alam mo yan. Alam mo na may nangyayaring katiwalian. Maaring pinili mo lamang maging bulag. So papaanong magiging implication, kasi sabi ng iba, parang hindi pa rin epektibo kasi hati pa rin yung ating mga kababayan pagdating po sa issue na ito, which is dapat ngang panagutin ang lahat ng opisyal ng gobyerno nadawit nga dito sa katiwalian. Yeah, siguro po unang-una kailangan talaga nating tignan, yung sabi ko nga kanina, very important talaga rito yung messaging, because it will translate into the kind of parang reactionary mechanisms na magkakaroon ng taong bayan, lalong-lalo na sa issue na to. Natitingnan natin lagi rito yung ano yung magiging impression nitong mga tao na nirereklamo natin, itong tao na mga minumura at kinakamuhian natin na nasa gobyerno. What will the implication of these actions to them, lalong-lalo na kapag nakita nila tayo mismo ay hindi talaga united? Ano yung klase ng impression na nabubuo sa kanilang kaisipan? So I think these are some of the things that we really need to work on at this point in time. Hindi ko naman may aalis talaga halimbawa itong mga makabayan block na medyo ma-confuse kung ano ba talaga ang kanilang magiging agenda dito sa usapin na to, Number one, it's hard for them, I think they're in a very hard position at this point, kasi ang hirap suportahan yung Marcos dahil nga kalaban nila to from the very start, mahirap naman yung gano'n na from the very beginning talaga namang sinusukan nila itong mga Marcoses, tapos ngayon kakampihan nila para lamang pasamain ang mga Duterte dahil sa kadahilanan na ayaw nilang manalo si Sara Duterte sa 2028 o dahil lamang sa kadahilanan na galit lang sila sa mga Duterte. So very difficult yung tinetread nilang ground ngayon, pero sana for once itong mga makakaliwang grupo na to manindigan naman doon sa tama. At kung ano talaga yung ating problema ngayon, ano ba talaga yung ating kalaban ngayon, sana doon na lang sila mag-focus muna para naman kahit paano, mayroon silang magawang maganda para sa ating bayan. Nakita ho ba ninyo kahapon, Prof, na nagkaroon ng unity ang Makabayan Bloc at itong Liberal Party? Or mga dilawan, kumbaga pulahan at dilawan ay nagkaisa kahapon sa naging protesta? Yes, actually nakita naman natin yan kahapon, and I think even in the statements and nung kanilang mga leader naging very apparent yung kanilang show of force, yung show of unity nila, which is like I said is typically the trajectory of what they're going to have, primarily because they needed to have a concerted front against the Dutertes. Yun lang naman talaga ang hangarin nila in the first place. Wag mapabalik ang mga Dutertes or wag manalo si VP Sara sa 2028. That's really what they want to have here. Pero nga, we are losing sight of the enemy here. If we are kung nagkakasa tayo ng iba't ibang mga political agenda, lalong-lalo na para doon sa 2028 na malayo-layo pa naman sa ngayon, we are losing sight of what we are supposed to be fighting for. Ang kalaban natin dito yung gobyerno. Kalaban natin dito ngayon yung kasalukuyang corruption na umiiral. If we will be parang in touch with the reality, na ito muna yung harapin natin, siguro mas magiging maganda yung ating mga pagkilos sa hinaharap. Opo. At sa ngayon ba, Prof, may nakikita ho ba kayong isang tao o personalidad na kaya pong mag-unify sa lahat ng sektor ng ating pamahalaan sa ngayon para labanan po itong korupsyon sa ating pamahalaan?
Well, the problem po kasi is the way I see it, no. Yung ating political divisiveness is way too deep and way too entrenched dito sa ating social psyche, to the point that it's really hard, no, for a certain figure or a sole figure na maging, sabihin na nating, unifying factor, no. It's something na gusto nating mangyari, pero medyo mahirap siya at this point in time, no. Magkaroon tayo ng ganitong klase ng isang leader, dahil nga yun nga, yung variety at yung lawak nung pinaglalaban ng bawat isa, yun yung nagiging sagabal para makuha natin or magkaroon tayo ng ganitong unified stand. No? Opo. Prof, si partner MJ, kasama ko po ngayon. May mga karagdagang katanungan po sa inyo. Morning, Prof. Yes, good morning. Good morning, sir. Sir, kahapon kasi, napansin lang namin sa gitna ng mga kilos protesta, yun nga, maraming sigaw. At ang common denominator nun is galit ang tao sa korupsyon. Alam mo naman, sir, ang korupsyon, hindi po yan tao. Yan po ay konsepto o ideya na maling gawain o konkretong aksyon ng isang tao na nagnanakaw ng pera na hindi kanya. Dapat ba ituon, Prof, yung messaging sa pananagutan ng mga taong nangungurap, hindi yung doon lang tayo sa mensahe, laban tayo sa korupsyon, pero yung mga gumagawa ng korupsyon, hindi man lang nila mabanggit ang pangalan. Sa ilalim po, Prof, ng accountability, no? Sa ilalim po ng konsepto niyan, Professor. Yeah, actually, no, yun nga yun yung dapat talaga, kasi kung nangangalampag tayo, no, dapat directed yung ating pagpuna doon sa mismong tao, no. After all, may mga ilan naman dito na pangalanan na at nabanggit na, no, ng mga resource person. So, pwede na natin talagang banggitin yung kanilang mga pangalan. Kasi pag sinabi natin corruption, it's a very vague and very, sabihin na natin, far from being a concrete idea. No? Kasi nga, it's a concept. No, it's a concept. Tama kayo ron. It's a concept. We're not directing it towards somebody. And pag sinabi nating labanan ng corruption, yung tao na pinapatamaan natin nun, they could easily say na, ay, corruption ang nilalabanan, hindi naman ako corrupt. Or they would like to think that they're not corrupt. No? Kasi gano'n naman ang taong corrupt. No? Wala na mga amin na corrupt sila. No? Kahit na may mga insurmountable evidences na and testimonies laban sa kanila, at the end of the day, they will still always be in denial. No? So, I think it's right, no, na dapat talaga inilatag natin doon yung mismo mga pangalan nila para at least alam na tukoy na ng taong bayan at alam na ng mga institutions natin kung sino-sino ba talaga itong mga pagtutuunan na ng pansin. And maybe in the coming days, no, as the investigation goes along, may mga idadagdag pa tayong pangalan dito kasi I really believe that we're barely scratching the tip of the surface here. No? There are so many other personalities that will be involved here. There will be many other proofs, no, of connivance and involvement that will be uncovered in the coming days, no, and we need to hold them all accountable. No? So ito nga yung panimula natin, no, na kilos protesta, pero mas maganda talaga kung tinukoy na natin mainly, no, hindi lamang yung corruption kundi yung mismong tao na nasa likod nitong mga illegal na gawain na ito. Opo, sinasabi kasi ng administrasyon na wag daw natin kalimutan na si Pangulong Marcos ang una nagpalutang, no, sa issue ng korupsyon sa kanyang SONA, sa kanyang binanggit na that time na matinding pahayag, no, na parang galit ang presidente. Ito raw naging dahilan, Prof, no, na naging tipping point kung bakit nagkaroon ng mga investigations sa flood control at pong mga naging resulta nga, no, ng mga galaw ng Senado at Kamara at ng binuo na Independent Commission on Infrastructure. Pero sa mga rally na ito, Prof, na nangyayari sa Pilipinas, saan po papasok yung political accountability ng presidente ng Pilipinas? Alam niyo po, ganito lang po kasi, no, mukhang hindi po kasi kompleto, no. Mas maganda lagyan natin ng backstory. Noong 2024 sa mismong SONA niya, no, ibinalita niya at ipinagyabang niya kung gaano karaming pondo ang inilagak sa flood control, no. Sinabi niya yan sa kanyang 2024 SONA.
Ngayon, noong 2025 SONA, recently, maybe by virtue of divine intervention, nagkaroon ng sunod-sunod na bagyo kasabay pa ng habagat at nakita talaga natin yung kawalan ng epekto nung sinasabi niyang pinaglagakan ng napakaraming pondo. No? So, hindi ko nakikita kasi na siya yung nanguna dito, no. Kumbaga, he does not have any other recourse but to basically mention it because he already stated previously that there were these funds involved in here, and so sisingilin ka talaga ng taong bayan. Sinabi mo last year na ganito maraming projects meron, and yet we're having this serious problem, no. So kumbaga parang inunahan niya, no, pero hindi dahil sa epektibo yung naging latag ng kanyang programa, kundi dahil talagang merong naging mga problema. And I think as the president, no, as the leader of the country, you should always be on top of the situation. And you don't ask people, no? Kasi yung statements na binibigay ng Pangulo natin ngayon na para bang tinatanong niya bakit nagkaganito ang gobyerno, di ba? Parang as if he is detaching himself from the very government that he actually leads, no? Parang he is giving us the impression that he doesn't know what's happening, when in fact, as the president, you have everything in your command, in your authority, in your power, in your influence to determine what is exactly happening. You know? And I think hindi naman kinakailangan ito ng sobrang tinding intelligence mechanisms para malaman mo. Ang kailangan lang talaga rito ay yung tinatawag natin na due diligence, no? Na alamin ano na bang nangyari, bakit naging ganito, no? At iulat ito sa publiko. Hindi mo itatanong ito sa publiko, kundi ilalatag mo sa kanila at ipaliwanag kung ano yung mga mekanismo na gagawin para i-rectify o ayusin yung sitwasyon. So that is what I mean by accountability, no? Yung kaya mong sagutin, no? Kaya nga 'di ba accountability is pananagutan, no? Kaya mong sagutin at kaya mong managot, no? Doon sa mga hindi natutupad na mga pangako, sa mga palpak na nangyari sa gobyerno, sagutin mo 'yan sa taong bayan. Ngayon kung ikaw mismo magtatanong, walang accountability, no? Hindi ko nakita na natin yung accountability. And ako personally, no, I believe, no, and I don't know if I share the same sentiment with many of our countrymen, that the president, no, being the president, you are not supposed to be oblivious to these things. Alam mo yan. Alam mo na may nangyayaring katiwalian. Maaring pinili mo lamang maging bulag or wag tignan yung realidad na nangyayari ito sa mismong iyong harapan. Kasi you know, as a president, no, meron tayong tinatawag kasi na sin of commission and sin of omission, no? Kung halimbawa ikaw bilang presidente, yun nga sinasabi mo na wala ka talagang hand dyan sa corruption na yan, hindi ka nakinabang dyan, umaring wala kang sin of commission. Pero yung sin of omission, inumit mo yung dapat involvement mo rito na pagpuna, pagkondena at pagtingin at pagpulis at pagbaston dito sa mga gumagawa ng katiwalian nito na nangyayari sa mismong gobyerno na pinamumunuan mo. That's also a problem of accountability, no? So wag nating isipin na dahil hindi ka involved or dahil hindi ka nakinabang, hindi ka nagnakaw, wala kang accountability. When these things happen right before your very eyes and you said nothing about these things, no, you are also equally accountable and you must be held liable. No? And I'm just stating the truth here, no, that the president really should be directly held responsible and accountable for this mess. Tsaka huwag natin kalimutan, yung rally, ang resulta po ay dahil sa mga desisyon ng presidente na ikinagalit ng taong bayan, Professor. Tama po yun. Tama po yun. And yun nga, no, it shows that the leadership really is problematic. Shows that the mandate is really very shaky at this point, no? And hindi mo masasabi na ngayon lang ito nangyari, no? Because this flood control issue has been there since 2022 when he came in. In short, pagpasok niya pa lang, talagang meron ng usapin ng corruption. And why? Kasi
hindi naging matatag at hindi naging firm yung kanyang stance against corruption eh. Walang chilling effect, no? Walang chilling messaging siya na ginawa to address the problem of corruption. And so kung ikaw nasa pinakamataas na katungkulan at yung mga nasa ibaba mo talaga may mga maruruming maglaro dyan at may mga corrupt dyan, if you will not directly say or explicitly say na ikaw ay laban sa katiwalian, yung mga yan ay hindi matatakot. At hindi sila magdadalawang isip kasi walang deterrence mechanism no. So sila gagawin nila kasi para sa kanila ay hindi naman siya seryoso para sa corruption. Imagine yung kauna-unahan nga niyang executive order pagbubuwag doon sa Presidential Anti-Corruption Commission, no, na itinatag nung nakaraang administration ng Pangulong Duterte. So ibig sabihin, talagang hindi siya seryoso dito sa usapin ng corruption from the very start. Opo, Prof, last na lang. Meron kasing mga nagbababala na baka daw yung possible na kung magpatuloy ito, maunahan po yung ng declaration ng martial law o ng state of emergency. At baka magamit daw itong government apparatus, yung mga batas gaya ng anti-terror law, hindi mismo laban sa mga totoong kalaban ng gobyerno, kundi mismo sa mga kalaban sa politika ng kasalukuyang administrasyon. Do you also see, sir, na this situation, this scenario, in the coming days ahead, kung masusustain itong mga protesta ng taong bayan laban sa mga korap sa lipunan? Well, kung gano'n, it defeats the purpose ng sinasabi ng Pangulo na kaisa niya itong mga nagkikilos protesta, no? So parang again, optics and theatrics lang naman yung binabanggit niya yan, pero in reality hindi naman natin nararamdaman na siya ay kaisa talaga ng hanay ng mga nagkikilos protesta. Siguro mahalagang tignan natin dito yung binabanggit ko kanina at the onset, na yung ating mga pagkilos must always be grounded on a peaceful airing of grievances. No? The peaceful right to assembly is guaranteed naman by the Constitution. At siguro on the part of the government, dapat wag naman sila maging overacting, na magdedeklara kaagad ng state of emergency or martial law just because may mga pockets of violence na nangyayari na kung tutusin, kayang-kaya na mga pulain din ng ating mga kapulisan. Pag sinabi natin kasing declaration of martial law, dapat to lawless violence. In short, wala na talagang kinikilalang batas, no? There is already mob rule, there is already widespread looting, no? Yan para makapagdeklara ng martial law. Pero if this is still being done within the ambit of the law and there is still the ability of the government instrumentalities na ipakalat pa rin yung batas, no? At yung pagkilala dito, then I don't think it will harbor on what they say as lawless violence, which could be a primary motivation here for the declaration of martial law. Alright. Prof, ano bang masasabi po ninyo sa kahapon? Ay siyempre ginagamit din po yung mga kabataan din sa pag naging cause po ng gulo. At ang iba nga nagsunog ng trailer truck at ang iba din ay nanira ng mga establishmento dyan po sa Mendiola, sa Maynila. Well, basically, no, yun nga, hindi natin maikakaila, no, na baka may mga instrumentalities, so may mga tao na nagmo-motivate sa kanila na gawin ito, no. Remember, ang mga kabataan kasi, syempre mapupusok yan, at mas madali silang i-molde, at utusan na gawin itong mga ganitong tulad na bagay. Sana naman manaig pa rin yung reason, yung rason at yung dahilan kung bakit talaga tayo nagkikilos protesta. At huwag natin gamitin ito para pasamiin yung imahe ng isang politiko, ng isang tao, lalong-lalo na yung mga hindi naman directly affected or directly implicated dito sa issue na to. No? So I think what is important here is that we need to remain steadfast and focus on what really matters. Ano ba talaga yung kalaban natin? Sino ba talaga yung kalaban natin dito? Yun yung mahalaga na dapat tutukan natin at this point in time. And huwag tayong magpaligaw, no, sa motivations na inilalatag ng iilan, no, para lamang isulong yung kanilang mga political interests. Sa tingin po ninyo, Prof, ay itong mga nangyayaring gulo, nasa likod nito, itong mga makakaliwang grupo?
Maaari po, no, maaari. Kasi alam naman natin na mga militanteng grupo, no, they will always take advantage of any kind of disorder that is happening for them to be able to advance their cause, no. And sana naman hindi, no. Sana naman hindi. Pero yun kasi po ang talagang ang mekanismo ng pagtutol na ginagamit usually ng mga makakaliwang grupo. It's always like that, no. Ever since, no. So sana naman wag nila tong gawin para maging maging maayos yung ating paglalatag ng ating mga sentimiento, because every Filipino has the right to actually be a part of the solution to this mess, to this problem that the government created, no. And wag nating akuin lamang na sila lamang yung mayroong kakayahan, na sila lamang yung susi para ito'y magtagumpay, because certainly this is supposed to be a concerted and unified effort of every Filipino who dreams of a better Philippines in the future. Opo, at nakikita rin ho ba ninyo na lumalakas po sila ngayon, lalo't karamihan o marami po sa kanila ang nakapasok sa Kongreso? Yun po, no, pero at the same time mulat na rin naman po ang ating mga kababayan, ano. Hindi kagaya ng mga panahon ng EDSA Revolution ng araw na talagang hindi natin mapagtanto, no, kung ano ba talaga yung kanilang layunin at pinaglalaban. So ngayon may kita naman natin kahit sa social media, no, alam ng mga kababayan natin kung sino-sino tong mga to, pinpointed naman natin sila. Alam din naman natin na ngayon maliwanag kung ano yung motivation nila for being in the government, and ito lang naman yung kailangan natin sigurong tutukan dito, no, para at least hindi tayo maliligaw doon sa landas na gusto natin tahakin, because we know who they are and what they do and what kind of motivation they possess. Alright. Prof, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan nanonood po sa mga oras na ito. Well, basically, alam po, no, we already created the beginning, and I hope that this is something that we will be able to sustain in the future. Kailangan lang po natin na maging kumaga all hands on deck dito po sa issue na to, no. We need to be relentless in the pursuit of justice. Remember, ito po yung ang tinutukoy natin dito. Ang gusto nating tumbukin ay yung pagkakaroon po ng hustisya. You know, katarungan dahil tayo po ay pinagnakawan, tayo po ay winawalang hiya ng mga nasa poder, nasa posisyon. And this is not supposedly how democracy should be working. And sana po maging gising din ng ating pamahalaan at pagganain niya lahat ng kanyang ahensya, instrumentalities at mga mekanismo nito para ibigay sa atin yung katarungan na ating pong hinahangad. Alright. Prof, Salamat po at mabuhay po kayo. Thank you po, Prof. Sa ulitin po, mabuhay po kayo.